Pagdating sa paghawak at paggastos ng pera, may disiplina ka ba? Ano ba ang dapat o tamang pag-uugali at pananaw natin sa paggamit ng pera? Kamusta kayo, aking mga kaibigan? Isa na namang mapagpalang araw sa inyong lahat. Patuloy tayo sa ating usapin tungkol sa pera at base sa ating huling naging topic, pinag-usapan natin ang isa sa dahilan kung bakit tayo nasisira at nakagagawa ng kasalanan pagdating sa pera. Ito ay ang maling motibo ng ating mga puso. Isa sa kadalasang bunga ng kawalan ng disiplina at maling motibo ay ang pagkakabaon sa utang. Kaya sa sesyon nating ito, ang ating paksa o pag-uusapan ay ang tungkol sa pagkakalubog sa utang. So bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, muli sa aming pong pag-uusap, lalo na po patungkol sa utang, tulungan mo nga po kami na aming pong makita ang katayuan ng aming mga buhay kung kami po ba ay patungo na sa pagkakaroon ng malalim at malaking problema, lalo na po sa pagkakalubog sa utang. Ang aming pong dalangin ay patuloy kang kumilos sa aming mga puso't buhay at tulungan kami na magkaroon ng buhay na ayon sa inyong kalooban at kapuri-puri sa inyong paningin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Dahil ang ating paksa ay pagkakalubog sa utang. Okay? Utang. Ikaw ba ay may kilalang tao na baon sa utang? May kilala ka ba na taong mahilig mangutang? O nabiktima ka na ba at nautangan pagkatapos inutangan ka, hindi ka naman binayaran? O baka naman, ikaw ang mahilig mangutang, ikaw rin ang hindi nagbabayad ng utang, at ikaw na rin mismo ang baon na rin sa utang. Utang na loob. Tumigil na tayo sa pangungutang. Ngayon magandang maitanong natin, bakit ba tayo nagkakautang at lalong bakit ba tayo nalulubog sa pagkakautang? Alam ninyo, maraming dahilan kung bakit tayo nagkakautang, kaya iisa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit ang tao ay nababaon sa utang at kung paano ba tayo makakaiwas sa pangungutang. Kasi kaya naman talaga na mamuhay ng isang tao nang hindi nangungutang. Tayo ay nagkakautang dahil sa kagipitan. O sabi nga nila, talagang hindi mapagkasya ang sweldo or pera. Sa iba naman, wala na ngang regular na trabaho, napakatamad pa o irresponsable. Ang malala, lahat ay inaasa sa magulang o maging sa kapatid kahit meron na siyang sariling pamilya. Kaya nung nawala ang magulang, ang tanging alam na paraan ay ang pangungutang. Minsan, kaya tayo nagigipit dahil na rin sa ating pagiging maluho o masamang lifestyle or pagyayabang na lifestyle. Isa pa rin sa malaking problema ay ang maling paggamit ng credit card, lalo na sa panahon ngayon na hindi na ganun kahigpit. In fact, wala nang requirement sa pagkuha ng credit card. Dagdag pa rito ay ang kawalan ng disiplina sa pagbili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Alam ba ninyo na yung ibang mga tao, lalo na sa paggamit ng credit card, bumibili ng mga bagay na hindi naman kailangan upang magyabang lang sa mga taong hindi naman nila kakilala. Isa pa sa problema natin ay ang tinatawag na impulsive. Ibig sabihin, basta-basta or ura-urada. Pag may in-offer, bibilihin kagad. Impulsive buying, lalo na ngayon na sobrang dami na ang online selling gaya ng Lazada at Shopee. Tingnan ninyo, mamaya lang may tutunog na sa cellphone ninyo. Shopee! At hindi natin nakikita o nare-realize na ang online shopping o ang pagsha-shopping mismo ay isa na ring klase ng addiction. Kaya tayo ay walang disiplina sa paggastos ay dahil na rin sa kakulangan sa kaalaman patungkol sa responsableng paggastos at pag-manage ng ating finances. Isa pang problema natin ay ang inggit sa katawan.
kapag nakita natin na yung kapitbahay natin, yung kaibigan natin, yung kasama natin sa trabaho, may magandang bagay, lalo na yung taong kinaiinisan natin, ayaw din nating magpatalo. Kaya kung anong meron siya, gusto natin mas mahigitan pa. Nagiging malala naman kaya nababaon sa utang ay dahil din sa bisyo, lalo na sa mga nalululong sa sugal na malaking problema na rin ngayon itong pagpasok ng online gambling or online gaming. Sa iba naman na may maliit na utang, lalo pang napapasama at lalong nababaon sa utang dahil nabibiktima or nagpapabiktima sa loan shark at yun ay ino-offer in fact sa online. Walang requirements kapag ikaw ay umutang, hindi natin alam antimano, 30% kagad ang kinukuha sa atin. At tayo, in fact, ay ginigisa sa sarili nating mantika hanggang sa tuluyan na tayong malubog sa utang. May ilan din naman na hindi pinag-iisipang mabuti at nagmamadali sa pag-invest. Bibili ng kotse, bibili ng motor, bibili ng kondo, nahulugan, pero hindi mo na pinag-uusapan, hindi mo na tinitingnan ang kakayanan kung kaya bang masustina ang buwan-buwan na babayaran. Nauunawaan ba natin ang ating mga pinag-uusapan? Kung hindi tayo mag-iingat at mag-iisip mabuti at kukonsulta sa mga taong may karanasan at kaalaman, lalo na sa financial management, tayo ay mababaon sa utang, magigipit at mawawalan tayo ng kapayapaan dahil sobrang stress tayo sa dami ng mga maniningil sa atin. Bakit tayo mawawalan ng kapayapaan? Hindi ka na makakatulog sa dami ng tumatawag, magme-message at maghahanap sa'yo upang ikaw ay singilin. Hindi lamang yan. Kapag dumadami na ang tao nating nautangan, nagiging manhid ka na at nawawala na rin ang hiya na aabot na tayo or hahantong na sa pagiging scammer. Okay? Hindi natin namamalayan na dahil nakasanayan natin ang pangungutang at hindi pagbabayad ng utang, anong mangyayari sa atin? Doon na rin tayo papupunta sa pangloloko ng ating kapwa. Isa pang problema, kapag nasanay na tayo sa pangungutang at malubog sa utang, dadami rin ang iyong kaaway at maging sarili mong pamilya ay hindi ka na pagkakatiwalaan. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa utang? Sa Roma chapter 13 verse 8, ang sabi rito, huwag kayong manatiling may pagkakautang kanino man, maliban sa pagkakautang na magmahalang kayo sapagkat ang magmahal sa kanyang kapwa ay nakatupad na sa kautusan. So ang Biblia mismo sinasabi hanggat maaari iwasan natin ang pag-utang. At kung meron man tayong gagawing pangungutang, ito ay ang pangutang at pagbibigay ng pagmamahal sa ating kapwa. Hanggat maaari, iwasan natin ang pangungutang at kung sakali man na tayo ay mangutang, siguraduhin natin na atin itong babayaran. Bakit kailangan nating ugaliin hindi yung pangungutang kung hindi yung pagbabayad? Ayon sa Awit 37 verse 21, anumang hiramin ng taong masama, di na ibabalik sa kanyang kapwa. Ayon sa Biblia, ang tao daw na mahilig mangutang at hindi nagbabayad ay likas na masama. Ibig sabihin, bago pa lang tayo umutang, alam na natin na hindi tayo makakabayad o wala talaga tayong intensyon na magbayad. Naalala ba ninyo yung online seller ng mag-asawa sa Pampanga na pinapatay ng kumare dahil sa utang? Pinatay sila dahil ayaw nilang magbayad. Isa pa sa dahilan kung bakit tayo nagkakaproblema, hindi dahil nangutang tayo, kung hindi dahil sa ibang tao. Dahil tayo ay nag-guarantor or nag-co-maker. Hanggat maaari ay iwasan ninyo ang maggarantiya para sa isang mangungutang dahil kasama sa pipirmahan ninyo ay ang obligasyon na magbayad kung sakaling ang umutang ay hindi makabayad. Ano ba ang sinasabi ng Biblia pagdating sa paggagarantiya or pagiging co-maker? Sa Kawikaan chapter 11 verse 15, delikado ang mangakong managot sa utang ng iba, kaya iwasan itong gawin upang hindi ka
magka-problema. Isa pa sa dapat tayong maging maingat at huwag pumasok ay yung tinatawag na quick rich scheme. Yung mga nag-o-offer ng investment na hindi nakapanipaniwala ang laki ng interes. Hindi lang natin alam, ito ay patibong kapag tayo ay kumagat sa kanilang pangako. Ang mabigat nito, maghahanap pa tayo ng ibang kakilala natin na mag-i-invest din. So anong mangyayari ngayon? To the point, may iba na magsasanla pa ng anumang ari-arian para lang maidagdag sa investment na talaga namang nakakasilaw. Sa kahuli-hulihan, tinakbuhan ka na, naisanla mo pa ang iyong ari-arian, madedemanda ka pa ng mga taong nirecruit mo para makapag-invest. Bakit tayo mabilis mahila sa ganyang mga investment? Simple lang. Ang tawag dyan ay greediness o pagiging gahaman o naghahangad na yumaman sa mabilis na paraan na ayaw nating paghirapan. Hindi ka na kumita, may utang ka pa, kaya totoo ang kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Kaya may paalala mula sa Kawikaan chapter 13 patungkol sa quick rich scheme. Ang kayamanan na tinamo sa daya ay madali raw mawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. So anong tinuturo sa atin dito? Huwag tayong masyadong magpasilaw dun sa mabilis na kita. Kung gusto natin na sigurado at ma-enjoy pa natin, ay gawin natin yung mga bagay na tama lalo't ating pinaghirapan. Medyo marami-rami na rin ang napag-usapan natin tungkol sa utang at bakit tayo nalulubog sa utang. Pero sa totoo lang, kulang ang oras natin kung utang at utang lang ang pag-uusapan. Kaya sa susunod na pag-uusap natin ay tatalakayan naman natin kung paano ba tayo makakaahon mula sa pagkakalubog sa utang. Sa ngayon, tayo muna ay magpoprosesong muli ayon sa ating pinag-aralan. Pero bago yan, tayo muna ay muling magtapos sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa isa na namang makabuluhang pag-uusap, lalo na po sa pagkakalubog sa utang. Ang aming pong dalangin na hindi lamang kaming matuto, kung hindi amin pong i-apply ang mga bagay na aming natututunan. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan at walang tigil na pagpapaalala sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At para naman sa ating discussion, ito ang ating mga pag-uusapan. Ikaw ba ay may problema sa pagkakautang? Pangalawang tanong, base sa mga pinag-usapan nating dahilan kung bakit nababaon sa utang ang tao, ano ang palagay mo na iyo ring nakakasanayan? At pangatlo, mula sa mga natutunan natin, ano ba ang mga bagay na simula sa araw na ito ay iiwasan mo na para hindi na mabaon sa utang? Maraming salamat sa inyo. Kita-kita tayong muli. God bless. Pagdating sa paghawak at paggastos ng pera, may disiplina ka ba? Ano ba ang dapat o tamang pag-uugali at pananaw natin sa paggamit ng pera?